Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alikat pag-usapan natin. Actually, nung nakita ko to talagang nanginginig ako sa galit, no? Alam nyo, galing po ako sa pamilya ng, sabihin na lang natin, karamihan po ng kapamilya ko ay galing po sa men in uniform. Ultimo ang tatay ko po ay isa po siyang galing Navy, nag-Marines. Kaya lang nung panahon ng martial law, hindi niya na po kinaya yung mga nawi-witness niyang mga pang-aabuso. Kaya po siya nag-resign. Hindi naman po niya, kaya galit na galit ng tatay ko sa mga Marcos eh. No? Kinikwento nga niya sa akin dati kasi under siya dati ng recruitment ng Navy eh. Sabi naman ni Bongbong Marcos, no, na siya ay nag-training and all this stuff. Tatay ko rin mismo nagkwento sa amin nung maliliit kami na matigas daw talaga ang mukha nito ni Bongbong Marcos. Kasi habang pinagtitraining yan sa kanila, under ka ng training mahaba daw buhok and all. Ang requirement nila sa mga training nila, maikli ang mga buhok. Alam mo yung mga halos dito na lang yung buhok. Pero si Bongbong Marcos daw mahaba buhok. Tapos habang nagtitraining yan, sa taas niyan, may lumilipad na helicopter. Binabantayan. Kaya sa totoo lang, no? When I was growing up, I grew up in a family ng Dilawan. No? Mga magulang ko po talagang matinding supporter ng mga Dilaw. Pero ngayon matanda na ako, mas lalo ko naiintindihan kung bakit galit sila sa mga Marcos. So kanina nga guys, pinag-usapan natin yung tungkol sa post ni Mrs. Rogando Sasot na ayon sa kanya na nagkaroon na po ng attempted assassination si VP Sara. At ang gaya nga lang nabanggit natin, ang nakakatawa doon, ang nagkaroon ng interes sa buhay niya, mga politiko. Hindi ang CPP-NPA na gusto niyang ma-extinguish. Diba? Imagine mo. Kaya pala pinalitan yung mga security aid mo kasi may plano silang gawin sa'yo. Assigned ng Office of the President. Maliban ba kay Bongbong Marcos, sino ba ang nasa Office of the President? Diba? Yung asawa niyang feeling presidente. Tingin niyo ba kung tumakbo si Kokak, mananalo yan? Alam naman natin sagot eh. Diba? Ngayon, tingnan mo tong pulis na to. Kung ituring si VP Sara, akala mo, normal na tao lang eh. Diba? Or mas mababa uri sa kanya. Tingnan mo ang ginawa niya rito. Itong hayop na to. Tingnan mo ang reaction ni VP Sara doon. Balikan natin. Tandaan niyo yung pagmumukha ng hayop na to. Ulitin natin sa ibang ibang video naman. Tingnan natin to. Lantarang pambabastos ng kapulisan sa Vice Presidente. Imagine niyo inatinan ni PRRD ang dalawang hearing, Senate at saka ang Senate at saka ang Congress, yung House of Representatives. Grabe yung suporta at pagmamahal ni PRRD sa mga kapulisan. Tapos may isang pulis na gaya nito
na halos gustong bagsakan ng pinto ng ambulansya si VP Sara. 'Di ba? Sa taas niyan siyempre maglalagay ka ng force, ibabagsak mo 'yan 'pag ganyan, 'di ba? Para masara mo. O, ulitin natin, tignan mo ginawa niya. Nakita niya nandiyan diyan pa si VP Sara, oh. Nakita niya nandiyan pa si VP Sara. Maliban diyan may tao pa rito. Tingnan niyo. O, 'di ba? Putang inang 'yan. Ulitin natin. Baka sabihin mo opinyon lang tayo eh, oh. Tingnan natin ulit. Oh, palakayin natin para mas ma-appreciate niyo. Kitang-kita niya may mga tao pa diyan. Tas gusto niya nang isara yung ambulansya. 'Di ba dapat i-clear mo muna yung tao? Oh, ulit. Buti, may lalaki doon, dito, na inano niya, hinarang niya, pinigilan niya. Oh, balik tayo. Tandaan niyo yung pagmumukha ng hayop na to. Tangina yung boses ni VP Sara rito, naiiyak na siya sa galit. 'Di ba? Naiiyak na siya sa galit. Oh, balikan natin. Tangina talaga. Oh, balik tayo rito. Hindi ito convict. Ma'am, dadalhin po namin sa St. Luke. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Dinala nyo dito. Hindi ko po alam. Ibang driver po yun. Naku, sir. Ibang driver po yun. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon na? Paano tatakbo yan? Imagine mo ha, Vice President, maayos kahit papaano maayos, may paggalang pa rin nakikipag-usap habang binabastos at binababoy sila ng mga kapulisan natin. Grabe naman mga sir. Grabe yung pagmamahal sa inyo ng ama niyan. Ito yung balik nyo. Diba, sana kung hindi emergency yung case na yan eh. Inayos ni PRRD ang pangalan ng kapulisan natin. Inequip kayo, binusog kayo, pinangalagaan kayo, prinotektahan kayo. And in return, ito ang binabalik nyo. Paano tatakbo yan? Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Ana! Hindi ito convict. Ma'am, dadalhin po namin sa St. Luke. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Dinala nyo dito. Hindi ko po alam. Ibang driver po yun. Naku, sir. Ibang driver po yun. Saan yan pupunta, sir? It's very disappointing. It's very frustrating na una nakikita natin na si Attorney Lopez, she was just contempt. Hindi po siya kriminal. And the way they were treating her, simula pa nung siya ay ipinasok sa detention hanggang sa punto na yan.
Between kay Castro at saka siya, si Castro pa ang kriminal, and yet hindi nyo pinaparanas kay Castro yung ginagawa nyo kay Atty. Lopez. Diba? Inayos ni PRRD ang pangalan ng kapulisan. Nilagyan ng dangal, integridad. Simulang pumasok si BBM at ma-under kayo ni BBM. Lahat ng pinagpagura ni PRRD sa inyo for the last 6 years napunta sa basurahan. Sa bagay. Diba? Walang-wala eh. Tapos gusto niya pang saktan si VP Sara dyan. Dahil ba hindi niyo napatay nung una niyong plinano? Nung una niyong inatep? Diba? Thank you sa mga kababayan po natin na hindi pinabayaan si VP Sara. Thank you po dun sa lalaki na may hawak, katabi niya. Yung isang video niyan, nakita yung katabi niya. Nung ibabagsak niya, hinarangan nung lalaki. Kung malakas talaga, kung napalakas talaga yon, pwedeng ma-injury yun eh. Alam mo sa basketball, yung sinasahod, ganun yung pwedeng mangyari sa kanya. Kita nyo naman yung katawan ng isang pulis, diba? Na gustong isara yung pinto ng ambulansya. Para masara mo yan, kailangan mong i-force yun pababa. Nakatayo pa doon sa VP, obviously, di ba? Nakatayo pa dyan sila VP, nandoon pa nga yung doktor, nakatabi ni VP Sara yung doktor dyan eh. Ang sabi dito sa comment section, sabi ni Inday Distua, bastos nga pulis, walang galang kay VP Sara, mana sa boss niyang bangag. Sabi rito, grabe ang BBM ngayon, si Lenny kahit ganun, ginalang ni Digong. Totoo. In fairness, no? Lenny Robredo, si Mama Lenny Robredo, very vocal siya sa pagiging against niya kay PRRD. Pero never, ever, dinanas ni Lenny Robredo ang ginagawa ni Bongbong Marcos kay VP Sara. Even yung impeachment na pinaplano noon kay dating VP, no, Lenny Robredo. Hindi yun sinuportahan ni PRRD. Meron pa nga akong nabasa eh. Kaya daw nagalit o sumama ang loob nito ni Satanas eh. Dahil hindi umano sinuportahan ni PRRD si BBM sa kanyang election protest. Di ba tanga? Abogada pa naman tong si Kokak. Ano ba gusto ni Kokak noon? Magkaroon ng undue influence? Yung hindi nga pwede silang magkaroon ng Dapat si PRRD at that time, kahit pa kaibigan niya yan si Amy Marcos, dapat impartial siya sa mga procedure. Diba? Ngayon. Grabe. Kaya wag na tayo guys magulat doon sa kinikwento ni Miss Sas na may attempted homicide. May attempted assassination niya rito kay VP Sara. Diyan pa lang kitang-kita na natin na gusto siyang saktan ng isang pulis eh. Did they even apologize? Did they even apologize to VP Sara? May narinig ba tayo nag-sorry man lang? Hindi. Wala man lang remorse. Nakakalungkot. Nakakalungkot na nakikita natin ito yung mga ganitong bagay. Hindi naman natin hinihingi na tumanaw sila ng utang na loob kay PRRD.
kung paano sila minahal yung kapulisan, ang AFP. Pero sana pay it forward, no? Kung paano kayo minahal at nirespeto ni PRRD, kayong nandyan sa PNP. Inaabot nyo rin naman si PRRD. Not unless isa kayo sa mga skalawag na nawalan ng trabaho. Imagine niyo panahon ni PRRD, binusog kayo, minahal kayo, inalagaan kayo at prinotektahan kayo. Ganyan yung trato niyo kay VP Sara. Anong tawag sa inyo? O anong klase kayong mga tao?